Yes, ma'am. Hindi ka marinig, ma'am. Oo nga po, sira kasi sinisipi ko eh. Alo, naririnig po ba ako? Ayan, Yes, rinig na ba? rinig na, loud and clear. Ay, Ikaw lang yung thanks malabo. God. Thanks Pero God, yung thanks pangarap God. mo, ikaw lang yung malabo, pero pangarap mo napakalinaw. Sige lang, laban lang. Hayaan mo yung mukha kong malabo, basta ang utak at saka pangarap ko ay hindi malalabo yan. Kasi ang malinaw pa yan sa kristal ang ano ko ay pangarap ko. Yan po. Magandang gabi po kasi gabi pa eh. 11:31. Magandang gabi po sa lahat nandito at nakikinig sa Cecil Banding natin. Magandang gabi po sa inyo. Siya nga po pala, ako nga po si Sarah Jean Ahmad from Kuwait po. 1 taon at saka 4 na buwan na po ako dito nagstay, nagtatrabaho. Ayan po. At saka ano po, may 2 akong anak. Saka ako lang po yung inaasahan ng ano ko, magulang ko. Yan po, bago ko po umpisahan yung story ko. Ayan, ang dilim naman ng buhay na to. Ayan po. Siya nga po pala sa lahat po nandito, gagawin po natin na naging inspiring yung buhay natin at saka gawin nating malinaw yung pangarap natin bago ko po umpisahan yung story, ng buhay ko, kung paano ko naumpisahan yung karera ng future ko. Kasi dito na karera ko na ng future ko to eh. Hindi ko, tayo, karera ng future natin to. Lahat ng nandito ay pumapasok sa malaking karera ng future, hindi lang po sa atin, kundi sa buong pamilya po natin. Hindi nga po ba? Pumasok tayo dito, ginarap natin yung opportunity na to, binigyan natin ng oras, binigyan natin ng halaga kasi dahil sa future natin. Kaya nga po, hindi po tayo nagkakamali na pumunta tayo dito o hindi tayo maging aksidente na napadpad tayo dito. Kasi alam ng Diyos kung ano ang nasa utak at puso natin sa isa't isa natin. Di nga po ba? Kasi kung mahal natin ang pamilya natin, mahal natin ang mga mahal natin sa buhay, yung malinis yung intention natin, yung baga, kung tumulong tayo sa isang tao na walang kapalit, yung Diyos mismo maghanap ng paraan. Ito ang gagawin mo. Ito ang daan para maging masolve mo. Nasa sa atin na yun kung pakinggan natin o hindi. Pero imposible naman din po kung sa isang team ay lahat yung sinasabi ang pag-guide ng Panginoon. Laging sabing unahin mo ang Panginoon. Parang posible naman hindi natin paniwalaan, di nga po ba? Ayan po, dito po, bago pa po kasi ako dito nag-umpisa. Before, nagdadasal ako na sana may opportunity na dumating sa buhay ko. Ayan po. Kasi sabi ko noon, kasi nagtatrabaho ako noon doon sa Mindanao, sa Pilipinas, parang kulang pa rin yung kita ko eh. Yung kita ko halos hindi pa nga ako makakain ng masarap na gusto mong kainin. Kasi lahat naka-budget na. Kasi dapat unahin natin yung basic needs natin. Eh ngayon may kapitbahay kaming abroad, yun, naganyak din akong, sabi ko, sarap siguro ng abroad, di ba? Sabi ko, sarap siguro ng abroad kasi every month may matatanggap na pera. Tapos pag uwi, ang daming sumasalubong kasi ang lalaki ng box. Tapos may malaking chocolate pa, hindi pa kamag-anak, halos mga kapitbahay pa, sumasalubong eh. Ayan si ano, ay sarap naman siguro ng buhay na ganyan. Eh siyempre kami, nakatunga nga lang kasi nahiya kang pumunta na sa kapitbahay na makisali rin. Hindi nga po ba? Tapos sabi ko, sarap siguro ng abroad. Sabi ko, subukan ko, siguro ito na ang paraan na maging malutas at saka malutas yung kahirapan namin at saka maibigay ko lahat ng pangangailangan ng anak ko at saka matustusan ko na yung gamot ng mga magulang ko. Kasi before, yung mama at papa ko pag oras na nagamot, ko, kung saan-saan na yun humahanap na kung hindi alam na kung saan kukuha ng pangbayad.
pero naghahanap kung saan mangungutang para lang ma-solve yung problema na nandito na. Yan ang pinakamahirap. Yung baga, naghahanap ka ng uutangan na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng bayad. Ngayon kung maniningil na yung nangungutang sa'yo, saan ka ba kukuha ng bayad? Yun ang pinakamahirap sa buhay, di nga po ba? Ayan, tapos sabi ko siguro ito na yung solusyon. Kaya nag-decide ako mag-abroad kahit sabi ng mama ko, kaya mo ba? Sakitin ka? Kaya mo ba malayo sa mga anak mo? Sabi ko, ang isang ina kasi, yan lang ang masasabi ko. Ang sagot ko kasi sa mama at papa ko, di ba nga po ba, kayo before, siyam kami. Nagawa nyo nga ang hindi nyo kayang gawin. Kaya ako pa kaya ngayon na wala akong asawa. Hindi ko ba kayang gawin yun? Gagawin po at kahit hindi ko makakaya. Tayo yun mga ina. Tayo yun mga magkulang. Kahit ikakamatay pa, kahit ang kapalit ay buhay para lang sa mga anak natin, gagawin natin yun Sabihin niyo sa akin mali. Para sa akin tama yun Lahat na naririnig ko kasi sa mga magulang yan ang ginagawa nila Hindi nga po ba na nandito tayo ngayon nang dahil sa mga anak natin? Kung isang abroad ka, ano yun yung isang, ano yung kanang paa mo or kabilang paa mo nasa bukay na. Kasi hindi mo alam kung ano ba, okay ba yung amo mo. Hindi mo alam dito kung ano ka ba dito, safe ka ba dito. Yung baga sumusugal ka na hindi mo alam. Dito, alam mo na future ang papuntahan mo. Ba't hindi natin gagawing isugal? Hindi nga po ba? Kaya sabi ko sa sarili ko before, gagawin ko. Yan, tiniis ko ng ilang buwan na mag-process ng papers hanggang sa nakarating ako dito. Yan, sana hanggang nakarating na ako dito ko naman di ko lubos maisip na, ay Diyos ko Lord, ito pala ang buhay abroad. Dati yung parang tipo, kasi pangatlong amo ko na to Yung first na amo ko kasi, ang sa kontrata ko is 3 lang, 2 matanda, isang anak. Ang nangyayari, 3 bahay pa lang tatrabahuan ko. Ang liit-liit ko. Naku, sabi ko siguro uuwi na lang ako doon, nabangkay na. Kaya nagreklamo ako, pumunta ako sa agency. Kaya pag-uwi mo naman ng agency, pagpagaling ka naman kasi trabaho yung hinahanap mo dito. Ba't hindi ka magtrabaho? Ang hirap ng buhay. Sabi ko, ano ba naman to? Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko, Lord, siguro ito yung daan na maging successful ako. Talagang ako yung tipong tao na positibo. Lahat ng meron na negatibong na yung mga sakit, yung mga trials na dumating sa buhay ko, wala ko, iiyak din ako. Pero hindi ko sinasabing talunan ako. Sabi ko, kakayanin ko to. Pero hindi ako mag-isa. Kasama ko ang Panginoon Diyos. Kasi wala namang hindi makakaya kung kasama mo ang Diyos Ayan po. Tapos yung pangalawang amo ko, muntik-muntikan na naman ako na-rape. Kahit tumalon ako sa bintana. Nakarating po ako sa agency ulit. Pinagalitan na naman ako ulit kasi ginawang, ako yung may kasalanan. Tapos ang nangyari, nag-stay ako doon ng 3 araw. Kinausap ako ng agency. Hindi ako sumagot ng isang sagot. Ang sinabi ko lang, bigyan niyo oras at panahon. Kasi kinausap ko ang Panginoon Diyos, sabi ko, ganito. Kahit siguro sabihin niyo sa akin, kasi iba yung relation namin sa Panginoong Diyos Kasi iba ang lalim ang pagtiwala ko sa Kanya at pagmamahal ko sa Kanya. Kasi before hindi niya ako iniiwanan. Bakit ngayon iiwanan pa ba niya ako? Hindi. Kung tayo ay nananalig, hindi talaga tayo iiwan kahit ano pang mangyayari. Hindi nga po ba? Kaya sabi ko sa inyo, lahat po sa mga tao na naniniwala sa akin, kung ano yung sinabi ko sa inyo, paniwalaan nyo. Yan po. Tapos sabi ko kasi, Lord, kung papatrabahuin mo pa ako, bigyan mo ko ng amo na nanggagaling sa iyo. Kasi pag nanggagaling sa Panginoong Diyos, walang kahirap-hirap. Kung meron na mahirap, kakayanin mo. Di nga po ba? Daming solusyon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako, Lord, kasi kailangan ko ng trabaho. Pag umuwi ako sa Pinas, ano bang gagawin ko? Paano yung gamot ng tatay ko? Paano yung gamot ng nanay ko? Paano yung mga anak ko? Saan ba? Sa akin nakaasa. Tapos sabi ko, hindi ako pawalan ng pag-asa. Kasi pag ang tao ay nawalan ng pag-asa, wala na. Pag ang tao ay dyan, malaking pag-asa, may bukas pa. Hindi nga po ba?
Ang taong may pag-asa may bukas pa. Ang taong walang pag-asa wala na. Tayo po, sabi ng Diyos, kasi huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi andyan naman siya eh. Tapos sinabi ko, yan, pagka 3 araw, dumating yung amo ko na ito ngayon, sa awa ng Diyos, kahit pinagbawalan ako minsan ng cellphone, pero ginagawa ko pa rin, pero mabait na, mabait. Kasi inaalala nila ako, ganito, ganyan, parang pamilya din. Kasi pinagbawalan ako ng cellphone kasi may bata akong alaga. Pero sabi ko, kahit pagbawalan man ako, panggali, para lang naman sa future ko, gagawin ko pa rin. Kasi mas matimbang yung pamilya mo sa Pinas eh. Mas matimbang yung pamilya mo doon kaysa pangalawang pamilya mo dito. Kasi sila yung pangalawang pamilya mo eh. Sa atin yun. Sa atin yung mga katulong. Dalawang iniisip natin. Sila yung pamilya natin dito. At may pamilya tayo doon sa Pinas. Puro isipin nyo guys. Sila ba iniisip nyo? Iniisip nila kayo na kayo ay pamilya? Hindi. Sobrang baba ang tingin nila sa'yo. Kasi tayo lang nag-iisip na pamilya natin sila eh. Pero sila hindi nila yan iniisip. Kaya sabi ko yan. Tapos, nang napag-isipan ko, Diyos ko, hindi pala madali na hindi pala madali makuha yung malaking box, yung mga masasarap na chocolate, yung pera na every month na ipapadala. Sabi ko, hindi pala madali. Kasi ilang araw mo pa kukuskusin. 1-2 taon mo kukuskusin. Inodoro. Yung baga, naghalo yung pawis, naghalo yung luha, naghalo yung gutom, naghalo yung pagod. Kahit gusto mo magpahinga, hindi mo magagawa. Kasi sinasahuran ka. Yung baga, gusto mong umupo, pero dyan nakatingin, kikilos ka. Yung gusto mo nang humiga, pero hindi mo magagawa. Kasi andyan, may amo ka. Yan ang pinakamahirap. Kaya napag-isipan ko, Lord, ano ba kaya ang gagawin ko? Sana po bibigyan mo naman po ako ng another opportunity na hihingin ko sa iyo. Sana po maibigay niyo po sa akin. Yung tipong kasama ko ang buong pamilya ko, na maibigay po yung pangangailangan ng mga magulang ko. Kasi wala akong ibang hangad eh, yung maayos ang buhay ng mga magulang ko kahit minsan man lang. Kasi before hindi namin maranasan ng magandang buhay. Kahit nandito ako ngayon, hindi pa ako nakauwi. Hindi pa ako masyado nito. Kahit nandito na ako guys. Every month na ako nagpapadala. Hindi pa rin maayos ang yung buhay. Pero mas maganda-ganda na lang kasi makain na nila yung gusto nilang kainin. Not like before kasi yung isang tuyo hahatiin. Yung kanin hahatiin pa rin. Kasi marami kami. Ayan, iyak naman tuloy ako. Kasi pag naalala ko yung nakaraan ko, hindi ko lubos maisip na binigyan ako ng oportunidad ni Lord na ito na yun eh, ang business. Sabi ko, Lord, ang laki na tiwala ko dito. Ang laking tiwala ko dito. Kayo pa ba guys, hindi kayo magtitiwala? Nagtitiwala na ako eh. Nabago pa lang ako, pero sa awa ng Diyos, binigyan niya na lang ako ng sign, yung light na ito na yung future mo. Ito na yung daan mo. Ito na yung oportunidad na binigay ko sa iyo. Gawin mo, ingatan mo, para yan sa future mo, hindi lang sa sayo, sa pamilya mo. Yung yung matutupad na yung yung hinahangad mo para sa magulang mo. Yung kagustuhan mo na bigyan ng buhay ang mga anak mo. Ito na yun eh. Kasi before sabi ko, ano ba yan? Parang kung pagkatapos naman na nito ng kontrata ko, ano ba to? Ulit na naman ba akong mag-abroad? Ang hirap eh. Yung tipong, kasi guys, every week, isang beses lang kami mag-uusap ng mama at papa ko. Saka yung mga anak ko. Ang hirap. Nagawa ko yun kahit hindi ko yan kaya. Kasi before, bago sila matulog, ako napapatulog. Pag gumising, ako nagigising kasi kainan na. Yung tipong ulila ng isang anak. Ulila ng isang ina. Pero nagagawa ko kasi
tayo mga ina, may hangad tayo para sa kabutihan ng mga anak natin, 'di nga po ba? Pero ngayon napag-isipan ko yung naka-join na ako dito, yung officially member na talaga ako. Pagmamayabang ko na, sabi ko, "Uuwi na ako, hindi na ako babalik. Ang serbisyo ko babalik na naman uli para sa inyo. Yung ako na maghahain ng pagkain niyo, ako maghahanda ng tulugan niyo." Yun lang ang hangad ko, eh. Yung maliligo kayo, ako naghahanda. Kasi ako yung tipong ina na gusto kong maibigay lahat sa mga anak ko. Ako yung tipong anak na kung ano yung hingiin ng mama ko at papa ko, maibigay ko. Pero kaya nga sa hirap ng buhay at saka walang maayos na trabaho, may trabaho man pero hindi sapat ang kita, yan pa rin gawin mong yung sacrifice na lumayo. Pero ito na guys, 'pag nakauwi na ako, promise, hindi ko na sila iiwan pa. Yung tipo kasi yung nanay, yung mama, papa ko, lang nasa isip ko at nasa puso ko, alam ng Diyos yun, eh, na iisa lang yung mama natin, alam niyo ba? Iisa lang yung papa natin, alam niyo ba yun? Kaya hangga't nabubuhay pa sila, hangga't kaya pa natin gawan ng paraan na maibigay natin kung ano yung pangangailangan at gusto nila. Guys, wag na kayong mag-aalinlangan at huwag niyo nang ipagdamot. Bigay na natin yan. At saka sa mga anak rin natin, hangga't tayo'y kaya pa na mag-alaga sa kanila, na manamnam pa nila kung gaano pala kasarap ang may ina, gaano pala kasarap ang may magulang, ibigay natin guys. Hangga't kaya pa, hangga't nandito pa, may lakas pa tayo. Ang hirap kasi ng isang obligasyon ng isang anak. Kasi iniisip mo ang pangangailangan ng mga magulang mo. At kung ina ka naman, anak ka, iniisip mo obligasyon ng mga magulang mo. Ina ka, iniisip mo obligasyon ng mga anak mo. Kaya kung nasa isip natin yan, paano natin gawa ng paraan yan? Kaya sabi ko, Lord, pagkatapos ng kontrata ko, paano na to? Sana ba ako maghahagilap naman ng kikitain ko para sa mga magulang ko at saka sa mga anak ko. Ayaw ko na kasing umalis at saka ayaw ko na kasing lumayo pa sa kanila. Mas iniisip ko kasi mas mahalaga ang oras at panahon para sa pamilya. Pero iniisip ko rin, kung andyan ako palagi sa kanila at wala rin akong income, paano na rin? Wala rin. Magkasama pala si oras at panahon at si income. Yung kasama yun sila. Hindi yung baga, kasi yung iba kasi mag-isip, sabi ko mali eh. Makipag-ano talaga ako dyan, mali eh. Ay, mas mahalaga yung oras at panahon para sa pamilya. Eh ngayon, kung nandun ka, wala naman kayong kakainin, eh paano yun? Kaya andito eh. Yung baga, yung pakpak natin eh, gamitin natin yun. Yung baga, dapat magkapalayo yung si panahon, si oras, at si income. Kasi kung nandun na ang panahon mo, lahat ng oras mo nandun sa kanila. Eh kung may income ka pa, ang sarap din nga po ba? Kasi lahat ng oras na ibigay mo, lahat ng panahon na ibigay mo, kung ano hingiin ng pamilya mo, naibigay mo rin. Sapat na. Sabayan mo lang ng dasal at tiwala sa Panginoong Diyos. Kumpleto na. Di ba nga po guys? Isa pa yung salita ng matatanda hanggang ngayon totoo. Mabango ka pag may pira ka. Pero pag wala kang pira, kawawa ka. Sorry ba ako eh. May pira ka man o wala, mamahalin ka. Alam mo ba yun? Kasi mas masarap ang pagmamahal kaysa pira. Pero mas maganda kung may pagmamahal at saka may pira ka pa. Kasi kaya ang daming bagay na pwede nating bigyan ng yung definition. Nasa sa atin naman din po yun eh. Kaya guys, sabi ko. Tapos, ang daming napapasok sa utak ko nang lumayo ako sa mga magulang ko at saka sa mga anak ko. Sabi ko, dapat gawan ko na talaga ito ng paraan
Ayan, sa laging pagdadasal, kasi ang dasal hindi yan ay yung hinihingi mo sa Panginoong Diyos, hindi yan kusang darating agad. Yung kung dumating man hindi yung baga pira agad, trabahuin mo saka dumating sa'yo. Kung may oportunidad, i-grab mo, paniwalaan mo. Ganun lang yun, eh. Pero unang-una maniwala ka sa Panginoong Diyos, saka mo paniwalaan ang lahat ng bagay na maibigay sa'yo. Pagdasal ka kung paano mo trabahuin, Lord, paano ko trabahuin. Kasi 'pag andiyan si Lord, walang kabigat-bigat yan, walang kahasil-hasil yan. Yung bang si Lord na nagbibigay sa'yo ng paraan, ganito trabahuin mo, ganito ang pamamaraan, ganyan lang yan, eh. Tapos kasi ako iba talaga ako maniwala sa Diyos, ewan ko ba gano'n lang talaga siguro kasi minsan na kasi ako nawalan ng buhay, binigyan na naman niya ako ulit. For these days, sabi ko, Lord, for this time hindi mo pa ba ako ngayon mo pa ba ako iwan? Kasi ang Diyos hindi yan nanginiwan ng mga anak niya, eh. Tapos ang sinabi ko, ayan sabi ko, kahit yung ayan yung time na dumaan sa wall ko kasi yung hindi ako mahilig mag-TikTok, hindi ako mahilig mag-video-video gano'n, hindi. Kasi hinahanap ko yung paano ko mahahanapan ng paraan. Yung hinahanap ko ang sarili ko para sa mga anak ko. Yun, sabi ko, laging nasa isip ko future, yun eh. Kinabukasan sa mga anak ko, yan lang talaga iniisip ko. Paano ba? Kung dito lang hanggang dito lang ako mangangatulong. Hanggang matatanda ako mangangatulong, malayo. Hanggang tatanda ako mangangatulong hanggang sa lumaki din sila, nalalayo ako sa kanila. Kasi hangga't nag-aaral pa sila at lumalaki sila, naghahanap ka pa rin ng pera kasi wala eh. Andiyan ka lang palagi sa pangangatulong. Sabi ko, hanap ka talaga ng paraan ng extra income. Ayan po, yung dumaan sa wall ko si Ma'am Susana yung niya, yung ads niya, yung ganito may kikita ng gamit lang ang cellphone. Sabi ko, totoo ba 'to? Sabi ko, totoo ba 'to? Lahat tayo ay nagdududa. Totoo ba talaga 'to? Sabi ko. Pero subukan ko, wala namang mawawala sa pagsusubok eh. Yung naghawa ko, hindi naman babae yung nagga-guide sa akin eh. Sabi ko, ano ba 'to? Dadalawang isip na naman ako. Bakit babae ang nasa sa wall ko na nakikita ko nagpo-post, bakit hindi babae nagga-guide sa akin, nagtatanong ng ganito, ganyan. Hindi pala si Roy pala yung ginamit ng Panginoong Diyos na tulungan ako. Tapos ang tigas pati ng utak ko, tigas ng puso ko kasi sabi ko, parang wala talaga sa utak ko. Sabi ko, ano na naman 'to? Kasi before, nag-member ako sa M-Global eh. Tapos nag-member din ako sa Pronto. Kaya lang, ang pinakaano doon, pagkatapos mo na mag-member, hindi ka na i-guide eh. Sabihin ka lang, o sige mag-invite ka lang, hindi ka naman sinasabing, paano ba mag-invite? O pasa mo lang na ganito, ganyan. Hindi, walang communication sa relation na ma-build nyo. Wala. Iba dito kasi unang-una binibuild dito ang relation nyo eh. Hindi yung business, pera, hindi. Binibuild dito una yung relation natin bago i-explain sa'yo kung paano ka kikita. Paano ka ganito. Ginaguide ka talaga. Hindi kayo naiiwan bagas sa AI. Yung 40 kayo natanggap na yung pera mo, iiwan ka na sa ire. Hindi dito eh, hanggat i-guide ka, hanggat kikita ka, hanggat mag-i-income ka. Hindi, ito ang pinakamaganda. Sabi ko, Lord, ito na siguro yun, Lord, sabi ko. Pero yung narinig ko yung first training ko na visualization, yung unang pinasa ni Sir Roy sa akin. Visualization. Hindi lang luha tumulo ko, pati sipon ko pa. Parang nadudurog yung puso ko, parang sabi ko, ganun pala yun. Sabi ko, may oportunidad pala yun. Ganito pala. Kasi yan po, hanggang sa napa-join ako. Pero hanggang sabi ko, napaisipan ko naman, paano ba ako nakapag-join dito? Wala pa nga, hindi ko pa nga hawak yung pera ko, nakamino na. Lahat, ito si bigas, ito si gatas, ito si ito yung mga notebook, ito yung bag, ito yung gamot ng nanay-tatay ko. So, paano ko ba to? Sabi ko, Lord, you are the best provider. Wala akong magagawa. Sabi ko, talaga, ganyan talaga ako, Lord. Ang kamay ko walang pera. Ang pera nasa sayo. Ikaw lang yung gagawa ng paraan na, ayan, dumating sa punto na, ayan, talagang nagsikap ako na nanghiram ako.
first account ko, nanghiram ako, guys. Nang nanghiram na ako, sabi ko, kasi from Florida yun eh. Nang nanghiram ako, sabi ko, paano ko naman to, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pampalit doon. Sabi ko, basta maghiram ako para makapag-join ako. Ayan, sa nakapag-join na ako, iniisip ko naman, pag one account lang kukunin ko, hindi pa rin makukuha yung ano ko, pangarap ko. Makukuha man, pero hanggang puputiin ata yung buhok ko. Paano ko pa? Abutin pa ata ako ng puti ng buhok, saka ko maabot yung pangarap ko at maibigay ko ng ano, ng ano ko, yung pangarap ko, yung gusto kong makuha. Eh, sabi ko, kung dito lang din ako magstay, hanggang kikita ako sa ganyang halaga, ilang aabutin ako ata ng 10 taon dito, saka kung makuha yung milyon na yun na gusto ko para maibigay ko sa ano ko, wala namang, ano ba yan, sabi ko, gusto ko namang mag-add. Eh, ayun, hanggang sa napag-isipan ko mag-add, alam niyo ba guys, ang laki ng trials na dumating sa akin, yung baga, haharangan ka, kung baga, nakita mo na yung tinapay na para sa'yo, haharangan ka ng malaking harang na hindi mo siya maabot, susubukan ka, kung gusto mo ba talagang kukunin yun, kung hindi, eh kung may gusto ka talaga, hanapan mo ng paraan yan. Yun ang sinasabing harangan ka man ng sibat, gagawan mo talaga ng paraan na makuha mo yung gusto mo. Kung gusto mo magbago ang buhay mo. Yan po. Kasi nagka-COVID ako guys, ayan. Yung nagka-COVID alam nyo ba guys, kasagsagan pa yun, kakatakot-takot yun, kasi kasagsagan pa yun ng COVID eh. Sabi ko, yung baga active, sobrang active pa yun. Yung pangalawang buwan ata yun ng lockdown ng COVID. Diyos ko, sabi ko, Lord, baka mamatay na ata ako nito. Tapos sabi ko, Sir Roy, ano ba yung COVID? Nakakamatay ba yan? Ayan, buhay yan si Sir Roy, oh. Nakikinig yan. Yan yung ano, yung patunay, malaking patunay yan. Sabi ko, Sir Roy, ano ba yun? Nakakamatay ba yan? Ano ba naman talaga sagot niya sa akin? Kaya talagang huwag kang magbiro dyan, nakakamatay talaga yung COVID. Ano ba naman yung mamamatay na naman ako? Tumulo naman tuloy ang buha ko. Kung mamamatay ako, paano na yung anak ko? Paano na yung mama ko? Paano ba yan? Hindi ako dapat mamatay, hindi ako dapat mawalan ng pag-asa, dapat ako mabuhay, dapat buo yung tiwala ko na mabubuhay ako, ganyan. So sabi ko sa kanya, kahit hindi ako makatulog, sabi ko, kasi iniisip ko, ano ba naman yan? Uy, asahan mo naman ako ng lingkod, sabi niya sa akin, pahinga ka, kasi kaya mo ba, ganyan kalagay, ang hirap naman, ko, guys, nandito, ganyan pa yung hininga ko, lang, mas marinig ko lang yung ano, yung link, kasi parang pin-repeater ko, parang kasi lahat ng kasi naririnig ko sa training eh, ano eh, puro sobrang positive. Sabi kasi doon, walang posible. Basta gagawin mo, trabahuin mo. Walang yung mga excuses bagay, ganyan, ay wala akong oras. Guys, wala kayong oras sa 24 hours na yan. Eh, lahat ba kayo nagtatrabaho? Eh, sa 24 hours, 1.5 hour lang ang hiningi. Hindi mo pagbibigay yan. Ang 1.5 hour na binigay mo, mababago lahat ng 10 years mo o buong years na nandito kang mabubuhay sa mundo. Yan lang guys. Sa isang araw, 1 and 2 hours lang. Tapos mababago yan ng buong hours ng buhay mo na hanggang kailan ka magstay sa lupa na ito. Ayan guys, sabi ko, ayan guys, yung dumating na sa punto talagang, Diyos ko Lord, sabi ko Lord, wag naman sana ako mamatay, nandito lang ganito lang, sa ganitong paraan lang ako mamatay, hindi. Yung unan ko guys, 3 piraso na ganyan. Kasi pag minsan nakaulang ako matulog kasi hindi talaga ako makahinga. Yung baga, yung dito ko Makati. Pag huminga ka, parang hanggang dito lang yung hininga mo. Tapos yung dumating sa punto na wala nang lalapit sa'yo kasi natakot sila. Lalapit sa'yo. Guys, gumagapang ako guys. Kasi gusto kong kumain kahit walang gana kumain kasi sabi niya, kumain ka. Iniisip ko naman pag hindi ako kumain at iniisip ko yung walang ganang kumain, talagang mamamatay ako. Kahit walang ganang kumain, kakain ako kasi may pangarap ako eh. Pero guys, remember, hindi ko talaga iniwan yung business seminar. Hindi ko nagawa yun kasi iniisip ko, gagaling ako. Gagaling ako, hahanap ako ng paraan, gagawin ko ang business to para sa mga magulang ko. Ito ang malaking
preparation ko sa buhay ko kung magawa ko 'to. Alam niyo ba sabi ko, 'pag tumungtong na ako sa ganito, isasabi ko 'to sa lahat ng tao na walang imposible sa Panginoong Diyos, basta maniwala ka lang. At isa pa ring masasabi ko sa inyo, hindi hindi kawalan ang walang oras, ang walang pera, hindi dahilan 'yan. Ang ano pa yung mga excuses na 'yan, busy ako, hindi. Kung gusto mo, maglaan ka ng oras. Kung gusto mo, maghanap ka ng paraan. Hindi nga po ba? Hindi kasi 'pag iniisip mo na puro dahilan 'yan, puro 'yan negatibo sa utak mo, utak mo walang magbabago sa buhay mo. Kaya sabi ko, laging positibo lang guys. Tapos sabi ko kasi, sa lahat ng tao na sinasabihan ko ng ganito, ang taong maniwala, para dito. O ang taong hindi maniwala, hindi para dito. Kasi ang dami-dami kong nakausap na tao, pero hindi ako sinabing, "Ay wala yun, hindi kasi pumapasok." Sabi ko, "Hindi siya para dito." Napapasok nga akong negatibo ako dati. Nakita ko ngayon kung ano kagandahan ng business na 'to Sabi ko, ito pala makapagpabago ng buhay ko. Imagine, mag-a-apat pa lang ako na buwan dito, kumikita na ako. Kasi sabi ko, kasi minsan gumigising ako, sabi, yung bagang open mo lang yung Facebook mo, sabi ko, ganito, kausapin mo kasi yung para dito, walang walang kahirap-hirap yan kausapin. Ayan po guys, kasi medyo mataas na siguro yung istorya ng buhay ko. Yan kasi 'pag talagang isasabi ko pa ang taas, ang haba-haba pa talaga ng buhay ko lahat siguro. Ayan po, kaya nga po kayo yung mga soon to join dito, huwag na kayong mag-alinlangan guys, nandito na yung team, pamilya natin na tutulong at gagabay sa atin. At sa mga bago naman na nag-join, katulad sa mga tao ko na bago pa lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung mayroong kinakausap na hindi mag-join, ay wag mong alalahanin. Isipin mo, hindi lang naman nag-iisang tao sa mundo Bilyon ang tao o trilyon ang tao sa mundo. Imposible naman sa trilyon na tao, walang papasok sa'yo. Sa akin nga, sabi ko, ganyan ka-positibo utak ko Sa 10 tao o sa 5 tao na kinakausap ko, imposible naman wala 1, 2 tao na kausap ko, hindi. Sabi ko, kasi pag sa 5 tao kinausap ko, may 2 na pumapasok. O may 1 pumapasok, hindi ka na dun kawalan. Hindi nga po guys. Pero talagang mag-umpisa ka sa simula, sa maliit. Kasi isipin nyo nga kung tayo ay magsasaka, yung isang pirasong palay, liit yan, di ba? Pero pag lumaki yan, tinatanim mo, inaalagaan mo, inaabunuhan mo, ang ginagawa mo, ang daming proseso. Pag lumaki yan, ano ang kalalabasan? Ang dami, di ba? Ganun rin ang business natin. Ganun rin ang business natin. Alam niyo ba guys? Kung nagsimula tayo sa maliit, diligan araw-araw, diligan kung ano man, dilig ng dilig, hanggang sa lumago, hanggang sa mamunga, hindi lang bunga, hanggang sa mamunga. Ang isa maging marami. Kaya isipin, huwag mawalan ng pag-asa. Kayong mga bago, huwag mawalan ng pag-asa. Kayong mga bago na katulad ko, huwag mawalan ng pag-asa. Andyan si Lord nagagabay sa atin. Lahat nandito, yan, makikinig lang. Baka tanungin nyo naman, paano ba tayo magdilig? Sa ganitong business, paano ba natin diligan yan? Kasi may mga ganyang yung mga artificial thinking. Ganito. Ang sagot dyan kahit wala kang katanungan dyan, isasabihin ko na lang dyan sa'yo. Paano ba natin diligan ang business katulad nito? Join sa seminar. Sikaping maglaan ng oras para sa seminar. Kasi ang pagdilig sa business, utak mo doon. Kung lagi kang nag-join sa seminar, lagi mong binibigyan ng oras sa seminar, lagi mong ginugrow up yung sarili mo, ayan, ikaw na mismo yung ay ganito pala ang gagawin ko, ay ganito pala ang pamamaraan. Isa na yun sa mga bagay na nagdidilig at naglumalago yung business mo. Paraan. Ayan po guys. At sa lahat ng nandito at nakikinig sa sharing ko,
Maraming salamat po sa inyo. Sa ulitin, magandang umaga. Salamat po, Sir Roy.